Hello po mga ka-subscriber, nandito naman po tayo sa ating YouTube channel ngayon po. Hello po mga ka-subscriber, magandang umaga po sa inyo. Mag-update lang po tayo mga ka-subscriber yung sa ating bansang Pilipinas na talagang gusto talaga nilang ipatuloy yung impeachment po mga ka-subscriber. Kasi gustong gusto nila na mapaalis si Vice President bilang pagka-Vice President po niya. Hindi naman po pwedeng ganun po mga ka-subscriber. Kasi kung batas la ang pinag-uusapan, wala po silang katibayang ebidensya na sa husgado. Oo nga, na-impeach nila sa House of Representatives. Pero sa Senate naman po ay may may mali po sila na hindi ginawa po nila, na hindi kaagad nila pinasa at sila na ma-impeach sa Senate. Syempre po may mga naman po yan, may mga alituntunin na sundin. Kung hindi masunod, kasi may due process kasi yan. Alam niyo po mga ka-subscriber, yung talagang yung makakaliwa, ang gusto nila talaga ma-impeach si Inday Sara para hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028. Kasi kapag magiging president na yan si Inday Sara po, vice president po natin, mananagot po sila, babalikan po sila. Kung ano ang mga ginagawa nila kay Inday Sara sa mga Duterte, ibabalik po sila sa kulungan. Ibabalik po sila sa kulungan, kaya sila na mismo ang nagpupus na ituloy yung impeachment ni Vice President. Pero po sa mata ng mga senador po, wala kasing ebidensya yung mga sinusulong po nila. Alam naman po natin sa House of Representatives, pinagkakaisahan po si Inday Sara, in-impeach kaagad nila na walang abiso, walang sumon na natatanggap nila po. Pero po, alam naman po natin na kung sino talagang yung magkakaliwang dilawan at saka kalaban ng mga Duterte. Kasi noong presidente pa lang si Duterte, talaga yung mga makakaliwa na labag sa batas na hindi mo sundin, yun yung nakulong, na hindi na siya presidente, pinalaya, pilit pinapalaya. Samantalang yung po nila na hindi pa, kay Laila de Lima po, ang kwang kasi niya is habang buhay pagkabilanggo. Nagtaka na lang tayo na nakalabas. Ano po ang dahilan? Hindi po natin alam. Kaya pinupursige talaga nila na ma-impeach si Inday Sara kasi hindi makatakbo sa 28 na pagka-presidente niya. Kapag magiging presidente, sila po lahat ang makakaliwa kung nanggagaling sa kulungan, ibabalik po nila yan. Kaya takot na takot sila sa pagbabalik ng Agila. Diba? Kasi kayo, gumagawa kasi kayo ng hindi maganda, hindi tama, hindi lumabag po kayo sa constitution natin. Kaya
Kayang-hiya po kayo. May mukha pa kayong lumabas sa sa mga social media sa balita. 'Di ba? Ang nagpo-post talaga ng mag-i-impeach si Inday Sara. Mananalamin naman kayo. At sabihin ninyo sa mga mukha nyo, sa sarili nyo, malinis kaya ako. Bakit hinuhusgahan ko po yung walang kasalanan? Hamak mo ang confidential pa ni Inday Sara, 125 million, samantalang kay Laila de Lima is confidential fund niya na inano sa COA is mas malaki pa ang ano niya sa COA, anomalya. Pero si Inday Sara walang anomalya sa COA. Pero si Laila de Lima may anomalya sa COA. Pinasasagot niya, hindi siya sumagot. O diba? Kaya niya kayo. Kung sino yung madaming kasalanan, siya pa ang nagpupursige na ma-impeach si Inday Sara. Samantalang si Inday Sara walang bahid kasalanan ng anomalya dyan sa COA. Manalangin po muna kayo. Baka sabihin ninyo, tama si Inday Sara, inaalis po inaanuhan po natin, pinaparatangan na malinis pala ang COA niya. Wala pala siyang kinurakot, wala siyang ninakaw, malinis ang ano niya. Dapat mahiya kayo sa taong bayan, hindi kayo na sa sarili niyo kinalabutan, nagmamalinis kayo samantalang kayo pa ang maraming mga kasalanan dito sa ating bansa. Ayan po mga ka-subscriber, kasi alam naman po natin yan sa sarili natin kung ano po tayo. Huwag po tayo magmamalinis. Huwag po tayo magturo-turuan. Huwag po tayo magduduro ng mga kasalanan nyo, dinuduro ninyo sa ibang tao. Linisin muna ninyo ang sarili ninyo bago kayo magtuturo ng ibang tao. Hindi na lang kayo tumigil, manahimik, at pagdating ng 2028 saka na kayo tumakbo, yon malinis ang pangalan. Kasi kung pilit ninyo talaga yung sarili nyo, nakakaya kayo sa taong bayan, nakakaya kayo sa mata ng taong bayan. Kung sino nagpupursige na ay impeach si Inday Sara, kayo manalamin muna kayo. Kausapin ninyo yung sarili ninyo sa salamin. Ako ba? Malinis ba ako? Ako ba? Marami ba akong nagawa sa bayan? Ako ba? May nagawa ba ako? Dapat yun, manalamin muna kayo bago kayo mag-i-impeach ng ibang tao. Samantalang ang confidential fund lang niya is 125 million. Ang iba dyan, billion, million, ang pinakamaliit lang. Sa Vice President, 125 million lang. Sa mga presidente, million. Sa Senate President, 100
200 plus million. Pati sa sa speaker mas malaki. Pangalawa yata siya sa presidente. Yan yun ang bypass. Lang po kayo pero hindi ninyo iniisip yung vice presidente. Maliit lang ang confidential fund, budget, ganyan. Oo, pero ang presidente, billion. Sana po yung station nyo, diba? Ngayon pinipilit ninyo warakin ang mga Duterte. Dungisan ang pagkatao nila. Samantalang sila po ang nagserbisyo ng tapat sa ating bayan. Kayo, may nagawa ba kayo? Wala. Puro lang kayo pasakit. Wag po kayo ganyan. Nandiyan na nga kayo sa posisyon nyo dapat. Pag-alagaan nyo at pag-ingatan. At gumawa kayo ng plano sa ating bayan na makakatulong. Hindi lang puro kam-kam ng salapi ng ating bayan. Ayan po mga ka-subscriber, hanggang dito na lang. Sana lahat po is aral. Ay!